Maligayang pagdating sa Lakers News Today channel. Sulitin ang pagkakataong pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel. Ngayon, sumisid tayo sa mga balita ngayon. Ang landscape ng NBA ay nasa patuloy na estado ng ebolusyon, at kasama nito, ang mga estratehiya para sa pagbuo ng mga koponan na nanalo sa kampyonato. Sa buong kasaysayan ng liga, ang mga elite na playmaker ay madalas na tumatayo bilang mga pundasyon ng matagumpay na mga prangkisa. Gayunpaman, ang terminong playmaker ay maaaring magkaroon ng iba't ibang interpretasyon para sa iba't ibang individual. Sa pangkalahatan, ito ay tumutukoy sa isang manlalaro na may kakayahang bumuo ng pagkakasala, maging ito para sa kanilang sarili o sa kanilang mga kasamahan sa koponan. Sa kontekstong ito, hindi may kakailan na si Trae Young ng Atlanta Hawks ay isang elite playmaker. Gayunpaman, ang matagal na tanong ay nagpapatuloy, maaari bang bumuo ang Hawks ng isang championship caliber team sa paligid ni Young? Ito ay nananatiling paksa ng taimtim na debate sa mga tagahanga. Habang si Young ay mahusay sa nakakasakit na paglikha, ang kanyang husay sa pagtatanggol ay nag-iiwan ng puwang para sa pagpapabuti. Sa hangaring matugunan ang kawalan ng timbang na ito, gumawa ng makabuluhang hakbang ang Hawks sa pamamagitan ng pagkuha kay DeJounte Murray noong nakaraang tag-init. Gayunpaman, ang mga resulta sa ngayon ay kulang sa inaasahan. Sa kasalukuyan, nakikita ng Hawks ang kanilang sarili na may dalawang star-caliber playmaker sa kanilang backcourt, ni isa man sa kanila ay hindi mahusay sa pagtatapos ng mga laro. Nagdulot ito ng espekulasyon kung dapat bang isaalang-alang ng Hawks ang isang trade na kinasasangkutan ni Murray, na posibleng sa Los Angeles Lakers. Iminungkahing kalakalan. Nakatanggap ang Atlanta Hawks ng F. Rui Hachimura, G. Gabe Vinson, F. C. Jared Vanderbilt, 2029 first-round pick, LL. Ang Los Angeles Lakers ay tumanggap ng G. DeJounte Murray. Sa mga pag-uusap tungkol sa mga elite playmaker sa kasaysayan ng NBA, imposibleng makaligtaan ang malalim na epekto ni LeBron James, na kabilang sa pinakamahuhusay. Si James ay nagtataglay ng pambihirang kalidad ng pagiging hindi lamang isang playmaker, kundi isang madaling ibagay at maraming nalalaman na manlalaro. Maaari siyang umunlad sa liga kahit na wala ang kanyang pambihirang kakayahan sa paglalaro, na posibleng bilang isang 3-and-D wing. Ang kakayahang umangkop na ito ay nagbibigay daan kay James na umakma sa magkakaibang hanay ng mga kasamahan sa koponan, at mabayaran ang kanilang mga individual na kahinaan. Sa kabaligtaran, ang pagiging tugma ni Trae Young sa iba't ibang uri ng manlalaro ay mas napipigilan. Bagamat maaari siyang ipares sa isang hindi nagba-shooting na malaking tao, lahat ng iba pang nakikibahagi sa sahig kasama si Young ay dapat na isang matapang na tagapagtanggol, at ang pagbaril sa labas ay dapat na isang prioridad. Ang pagbuo ng isang koponan sa paligid ni Young ay tiyak na nagpapakita ng bahagi ng mga hamon nito, ngunit ang Hawks ay nakarating na sa conference finals sa panahon ng kanyang panunungkulan, na nagpapahiwatig na ang kanilang mga pagsisikap ay dapat talagang magpatuloy. Ang desisyon na i-draft si Young ay hindi kailanman isang pagkakamali, ngunit ang pagdaragdag ni Murray sa tabi niya ay maaaring hindi ang pinakakapaki-pakinabang na hakbang. Ang super shooting ni Murray at limitadong off-ball na kontribusyon kapag si Young ang may kontrol ay nagpapakita ng sarili nilang hanay ng mga hamon. Sa kabilang banda, si Gabe Vincent ay isang mas angkop na off-ball player, na nagdadala din ng mga defensive na kontribusyon, kahit na hindi sa antas ni Murray. Ngayon, oras na para marinig mula sa mga tagahanga. Ano ang iyong mga saloobin sa patuloy na pagsusumikap ng Hawks na bumuo ng isang koponan ng kampyonato sa paligid ng Trae Young? Dapat ba nilang tuklasin ang posibilidad ng pangangalakal ng DeJounte Murray? O mayroon ka bang pananalig sa kanilang kapasidad na magtagumpay sa kanilang kasalukuyang roster? Ibahagi ang iyong napakahalagang mga insight at opinyon sa ibaba.